This will reflect also why maisog rallies in all the parts of the country, yung lahat ng mga maisog rallies nila ay konting-konti lang umaattend. Kasi nga, wala naman talagang suporta, walang tao ang mga Duterte. Kaya lang nanalo yan noong 2016 dahil sinuportahan ng mga Marcos loyalists. Kasi no choice. Walang ibang pwedeng iboto. Alam nga naman, iboto namin si Marojas, o kaya si Binay, o kaya si Grace po. No choice. Talagang no choice. Kaya napilitan lang kami iboto si Duterte. Pero hindi nangangahulugan na kanya talaga yung boto. Tama po. No? Tama. Kasi, alam nyo, kitang-kita naman na ang ginamit po nila, no, ay si Pangulong Bongbong Marcos. Dumikit sila. Kasi kung talagang malakas po si Sara Duterte, dapat tinapatan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi niya po ginawa. Dahil alam nila na matatalo sila. Pero kung magiging Vice President si Sara Duterte, matik, mananalo siya. Kasi nakadikit kay Pangulong Bongbong Marcos. Naalala niyo? Naalala niyo to? Sabi ni Sara Duterte, maaari po ba, BBM, na gawin mo akong vice presidente mo? Siya yung nakiusap. Siya po ang nakiusap. Diba? Klaro? Paano yon? Paano na yon? Ibig sabihin, kung sino yung nakiusap, siya yung nanggamit. Diba? Matik po yun. Sa ano nila, sa mga lakad nila Digong, yung mga pautog rally nila. Tingnan mo po noong nagkakaisa pa sila ng QOGC, medyo umaabot sila ng 1,000. Pero nung iniwan po sila ng QOGC, 100s na lang, 200 na lang. Diba? Kasi wala naman pong supporter ang mga Duterte. Watak-watak po yung supporter niyan. Halimbawa, sa Metro Manila, meron silang supporter dyan, 1%. Visayas, nasa 5%. Sa Davao, 50-50. Kasi hindi po lahat ng taga Davao maka Duterte. Diba? Hindi po lahat ng taga Davao ay sumusuporta sa mga taong yan. Kilala lang po sila sa Davao. Pero ngayon nga, marami nang natauhan dyan sa Davao. Dahil dito sa mga pinagagawa ni Digong. Si Digong, ang sabi niya, gusto mo, pasabugan daw yung mga senador. Pasabugan daw sila or patayin yung 15 senador para yung PDP laban makapasok. May pagbabanta. Sino yung mga nakadikit kay Pangulong Bongbong Marcos? Si, Tulfo, Erwin Tulfo. Pacquiao. Diba? At marami pang iba. Lacson. Ano yan? Pagpapatayin mo yung mga yan? Para lang makalusot kayo? At hindi magandang joke yan. Hindi magandang joke. Kasi halimbawa, ikaw nadidiis ka pag sinabi kong ipapatira ko yung anak mo sa aso namin. Magagalit ka, diba? Tapos bigla kong magkambyo. Hindi, joke ko lang yun. Matutuwa ka ba? Hindi ka matutuwa. Kasi hindi magandang joke yan. Diba? Kung mag-joke ka, huwag kang mandadamay ng ibang tao. Gusto mo mag-joke ka, sarili mo yung banatan mo. Sarili mo yung sirain mo. Ang hirap kasi na magpapatawa ka, pero ibang tao yung gagamitin mo. Ayan yung problema. Diba? So ngayon mga pre, ito po yung bibigyan natin ng reaksyon. Itong video ni Larry Gadon. Ayan So, syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon, meron po tayong Facebook page po dito, Ballpoint Man 2.0. Ayan huwag nyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Meron din pong Timbirador. Ayan. So, yun po yung dalawa po yung ating Facebook page. Syempre, TikTok po natin. Ballpoint Man 2.0. Huwag nyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Okay? So, yun na nga, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay? So, ito na po, bigyan na po natin ito ng reaksyon. Nakakatawa at parang nakakaawa itong proclamation of senatorial candidates ng PDP laban na pinungunahan ni former President Duterte. Isipin nyo, napakakunti
tao at considering that this is a proclamation of senatorial candidates, dapat yan mga tipong nasa Luneta Grandstand or Araneta Coliseum. Yes! Kung marami talaga kayo, dapat nasa labas kayo eh. Pero syempre, mapapahiya po sila kung doon sila sa labas mag-iingay. Wala naman taong pupunta. Metro Manila, ang pupunta lang doon, yung 1% nilang supporter. Ilan lang yun? 1% lang? Kaya, yung pinili nilang venue, dyan na lang, yung sila-sila lang. Sila-sila lang. Diba? Para hindi mapahiya. Kasi pag sinabing Duterte, wala po, hindi po kilala yan. Diba? Walang sumusuporta dyan. Or Philippine Arena, or yung malalaking venue. No? Si PBBM, kahit saan magpunta, tamo, ang daming tao. Diba? Balita ko, Davao yata, pupunta sila. Abangan natin yun. Hindi kagaya noong sa alyansa na pinangunahan ni President Bongbong Marcos na talagang libo ang umattend doon. Tayo si Andrew Nasaan si Andrew ngayon? Na kay PBBM si Andrew Yung kumanta nung, ano nga yung kanta na yun? Bagong muka, bagong Pilipinas, bagong muka. Maraming natuwa kay Andrew noon. Nung lumipat, sumama si Andrew ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo yung sinabi ng mga DDS, ng mga tanga? Oy, nang dahil sa iyo Andrew nabudol kami. Sinisi pa si Andrew samantalang, ang pinopromote ni Andrew noon, si PBBM at Sara Duterte. Diba? Pero kung si Andrew sumama doon kay Sara, diba matutuwa kayo? Hindi sumama Alam ni Andrew yung katotohanan Sumama siya ngayon dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi may utak po si Andrew Alam niya yung tama at mali. Tapos ngayon, galit na galit kayo sa kanya? Kumanta lang naman yung tao, galit na kayo? Yan ang problema kumanta lang naman Ang hirap nyo naman pasayahin. Bagong Pilipinas, bagong muka. Tama sana kung si Sara Duterte nakipagtulungan sa Pilipino, sa Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Hindi nakipagtulungan Kasi ang sinasabing bagong Pilipinas kay PBBM yan. Siya yung nagpasikat niyan. Hindi kay Sara Duterte. Tapos ngayon magagalit kayo kay Andrew 'Di ba? Kakahiya naman. Di ba kayo nahiya? Gusto niyong kontrolin yung tao na sumama kay Sara Duterte? Diba? Sa Ilocos Norte at ganun din doon sa Iloilo. Libo. Ilocos Norte, Iloilo, Visayas yun Dinudumog ang Pangulong Bongbong Marcos. Kayo mga Duterte, punta nga kayong Iloilo. Ay, shoutout sa mga kaibigan natin dyan, mga Ilonggo Ang tanong, tanggap ba kayo ng mga taga Iloilo? Yun yung tanong. Itong kila Duterte, 100 lang. Wala pa nga 300, baka 100 plus lang. Ay, grabe ka, Larry Gadon. Grabe kang makabanat sa mga DDS ba, mga Duterte. Tandaan naman, baka mag-iyakan yan. At karamihan dyan ay mga paid vloggers at mga supporters na Ang problema sa kanila, binabayaran sila para manira. Bakit? Bakit po natin alam? Tingnan nyo yung mga nilalabas nilang content. Fake news. Lalo na yung si Jojo de Guzman, nakaganon lang si speaker sa mesa, inedit niya mismo, may pera na sa harapan. Anong tawag doon? Fake news. Bayad ka. Kasi hindi mo naman gagawin yon yung paggawa ng fake news kung hindi ka bayad. Bakit? Mapapahama ka lang kung hindi ka babayaran Diba? Pero dahil may ganun, kinagat mo na. Diba? Sila lang rin. This will reflect also why maisog rallies in all the parts of the country, yung lahat ng mga maisog rallies nila
ay konting-konti lang umaattend. Kasi nga, wala naman talagang suporta, walang tao ang mga Duterte. Kaya lang nanalo yan noong 2016 dahil sinuporta. Totoo yung sinasabi ni Larry Gadon. Kasi, naalala niyo yung time na yung KOGC ayaw nang sumama sa mga DDS. Nagrally sila dyan sa Liwasang Bonifacio. Di ba walang tao? Walang tao! Diba? Kasi noon, nagkakaisa yung KOGC at DDS. Pero nung iniwan sila ng KOGC, nilangaw po ang rally nila. Rally ng mga DDS. Ng mga Marcos loyalists. Kasi, no choice. Walang ibang pwedeng iboto. Alam nga namang iboto namin si Marojas, o kaya si Binay, o kaya si Grace po. No choice. Talagang no choice. Kaya napilitan lang kami iboto si Duterte. Pero hindi nangangahulugan na kanya talaga yung boto. Okay? Tama. Ngayon, ganito. Noong 2016, noong 2021 pala, ay nagpa-survey ang Malacanang at inutusan ang mga congressman na mag-conduct ng mga internal surveys. At doon ay ang lumabas na number 1 na malayo ang percentage ay si BBM. Ang number 2 ay si Leni. Number 3 si Isko. Number 4 lang si Sara. Kaya nga hindi. Alam mo yung may premyo dyan, yung first, second, third. Sa mga games, di ba? Oh, may premyo si first, si second, si third. Pero ang fourth, wala pong premyo yan. Bakit naging pang-apat si Sara? Akala ko ba malakas? Akala ko ba 32 million? Kasi kung 32 million ka, dapat ikaw yung nangunguna sa survey. Pero bakit pang-apat ka lang? Naku po, Sara Duterte. Mapapakamot ako sa ulo nito. Siya nag-decide na tumakbo. Kasi nag-mayor na lang siya, nag-file siya ng mayor sa Davao. Kasi alam nila na talagang walang boto ang Duterte. Ngayon, kinausap lang siya na isang kaibigan, family friend, na lawyer din, na sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon dahil anak ka ng presidente, pero pag hindi na presidente yung tatay mo, makakalimutan ka lang ng tao. Totoo yan Totoo yan. Kasi anak ka ng presidente. Kasi nung panahon ni Digong, lalo na nung kauna-unahan yung first month pa lang niya sa pag-upo, maraming humanga kay Digong kasi akala ng mga tao, nag-aabang kasi mga tao nung pangako ni Digong 3 to 6 months. Hindi naman nangyari. Dismayado. Unti-unting nadismaya yung mga tao. And then may mga patayan na unti-unting nadismaya yung mga tao. Diba? Ngayon, si Sara Duterte, lumaki yung ulo. Presidente yung tatay ko. Malakas kami, malakas. O tingnan mo, pagbaba ni Digong bilang isang presidente ng Pilipinas, ano nangyari sa mga rally nila? Nilalangaw po. Nilalangaw. Kasi, nakalimutan na sila ng tao. Bakit po sila nakalimutan? Kasi yung mga pangako ni Digong sa panahon niya, hindi naman natupad. Tama? May natupad ba? Wala. 3 to 6 months? Hindi nagawa. Hanggang nga pagbaba niya sa pagkapangulo ng Pilipinas, may drugs pa rin Kasi, si Digong, kaibigan niya itong mga drug lord. Paano naman babagsak? Paano naman mawawala yung droga kung kaibigan mo yung mga nagpapasok ng illegal na bato dito sa bansa? Kaya sinasabi ng iilan na si Digong, di umano, ay protector ito ng pinagbabawal na bato. Diba? Ganon din sa hearing dyan sa Quadcom noon. Diba? Protector, umano itong si Digong. Paano mo yan? Paano mo masusolusyonan yung droga na yan? Sabi pa nga niya, I hate drugs. You hate drugs but you hate marijuana? Anong kalukuhan yan? Kaya ang ginawa niya, tumakbo siyang vice president ng BBM. Kasi nga, sure winner siya kung kay BBM. Tama. Yan ang totoo niya. Walang tao ang Duterte. Wala. Maswerte na maka 3 milyon yung mga yan. Yung mga kandidato ni Duterte, nako, yung iba dyan, kaibigan, pero sorry to say, wala kayong tao.
nakakatawa kayo at nakakaawa. Biruin nyo, ang launching ng inyong proclamation ay sa Club Pilipino lamang. Aba, ano yan? Rotary Club? Kiwanis? Lions Club? PTA? Na ganyan lang? Dapat yan ay malaking venue at libo-libo dapat ang tao. Tama. 100 lang. Naku, nakakaawa kayo. At wala kayong issue. Ang issue ni Duterte, bangag-bangag, adik-adik pa rin. Wala na yan. Hindi na yan pinapansin ng tao. Kaya nga yung mga maisog rallies nyo, walang nagpupunta kasi walang naniniwala sa inyo. Sunog kayo dun Yung mga pabangag-bangag-bangag nyo, na mga nilalabas ninyo sa inyong mga post, mga bunganga ninyo sa inyong mga vlog, laos na yan. Hindi nga na yung PDEA leaks nga, wala nga nangyari. Kasi fake. Nandamay pa kayo ng artista. Dinamay nyo pa si Maricel Soriano. Tahimik yung tao, dinadamay nyo. Diba? Di na kayo nahiya. Yung tao na tahimik yung buhay, dinadamay nyo. Yun yung problema. So, yun, at least nabigyan po natin ito ng reaksyon. Mga DDS talaga, wala talagang kwenta, no? Ilan na lang kayo ngayon? Nabibilang na lang. Nabilang nga ni Larry Gadon 100 na lang daw kayo mahigit. Noon, umaabot kayo ng 500 plus, 1,000. Pero ngayon, wala na. Kaya good luck sa mga dutais. Diretso kayo iniduro. Hindi kami boboto sa inyo, tandaan nyo yan. Ganun din naman yung pinaglalaban ng mga supporter na iilan ng DDS. Hindi kami boboto sa mga pinakilala ni Bongbong Marcos. Ganun din kami. Di rin namin iboboto yung pinakilala ni Digong. Tingnan na lang natin kung sino yung mas maraming boto sa darating na eleksyon. Tingnan na lang natin. Magkakaalaman. Diba? So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Syempre, no, bago po tayo magtapos, meron po tayong dito. Meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0, at meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. Dito po, sa Ballpoint Man 2.0 ay more on good vibes po yung mga upload natin dyan. Mga dapat tawa-tawa din tayo minsan. Doon naman po sa Timbirador nating Facebook page, doon po, politics po tayo doon. Politics po yung topic natin doon. Okay, so huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga dalawang Facebook page. At syempre, isang TikTok ng Ballpoint Man 2.0. At sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like sa ating video na ito, mag-subscribe, okay? I-share ang video na to, and ring the notification bell. Kung DDS ka, nakupal ka, huwag ka na mag-subscribe. Sipain pa kita dyan So ayun lang mga pre, kita-kits po tayo sa susunod na video.